Siya ay isa sa mga pinakamalakas na European center sa liga ng NBA. Ang naging kapalit ni Shaquille O'Neal sa Lakers na nakatambalan at naging best friend ng Black Mamba na si Kobe Bryant. Isang malaking tinik nga sa Team USA ang player na ito mga idol tuwing dumarating ang FIBA World Cup at Olympics. Dahil ang koponan ng Spain ang siyang nagiging mahigpit na kalaban ng Team USA. Napakasimpleng maglaro lang ng mamang ito mga idol, basic na basic ang kanyang mga galawan bilang center position. Kaya sa video natin ngayon ay ating pag-uusapan ng kwentong basketball ng 6-time NBA All-Star, Rookie of the Year at 2-time NBA Champion. Wala nang ang iba kundi ang 7'1" center na si Pau Gasol. Kaya tara mga idol, diretso na tayo. 2001 NBA draft nang pumasok sa pinakamalaking liga ng basketball ang big man center na si Pau Gasol. Siya ay 3rd overall pick na pinili ng koponan ng Atlanta Hawks, pero dahil trinade ang draft rights ng Atlanta sa Grizzlies kaya napunta itong si Gasol sa Memphis Grizzlies. Well, sa kanyang rookie season ay maagang pinakinabangan ng Grizzlies ang 21 anyos noon na si Pau Gasol dahil binigyan agad ito ng pwesto sa starting 5 ng koponan. Hindi naman nabigo dito ang Grizzlies mga idol dahil nagpamalas din naman ng husay itong si Gasol dahil umaverage siya sa kanyang rookie season ng 17.6 points, 8.9 rebounds at 2.1 blocks per game. Sa ganda ng kanyang stats ay siya nga ang tinanghal noon na 2002 Rookie of the Year. Ngunit dahil wala siyang masyadong nakakatulong sa opensa dahil hindi kalakasan ng roster ng Grizzlies noon ay bigo silang makapag-qualify sa playoffs. Sila ay nag-record lang noon ng 23 wins and 59 losses, pumangalawa sa pinakababa mga idol. Ngunit hindi lang sa kanyang rookie season minalas ang Grizzlies dahil ultimo sa kanyang pangalawang season ay maalat pa rin makatawid ang Grizzlies sa playoffs, pero heto pa ang mas matindi. 2003-2004 sa kanyang pangatlong season sa liga nang swertihin na ang koponan na makatawid ng playoffs dahil nagkaroon na ng makakatulong itong si Gasol para sa opensa ng koponan. Nadagdag sa kanilang roster noon sila Mike Miller, Shane Battier at ang kanilang naging facilitator na si Jason Williams. Habang patuloy pa rin naman ang magandang ambag ni Gasol sa koponan na umaverage din ng 17.7 points, 7.7 rebounds at 2 blocks per game. Kaya naman maganda ang tinakbo ng kanilang regular season noon na nag-record ng 50 wins and 32 losses na pumwesto sa 6th spot. Kaya naman sa wakas mga idol ay nakatawid na nga ang Memphis noon sa playoffs, pero hindi pa natatapos ang kaalatan ni Gasol at ang Grizzlies dahil sa first round ng playoffs nang makaharap nila ang pader na koponan ng San Antonio Spurs. Hindi sila nakapalag dito dahil winners lang sila ng walang kahirap-hirap ng Spurs. Pero heto ang sinasabi kong mas matinding nangyari sa koponan dahil sa next 2 seasons pa mga idol ay 2 beses silang nawalis na naman sa round 1 ng playoffs. Bale 3 consecutive season mga idol ay nawawalis lang sila sa first round ng playoffs. 2005-2006 nang makasama na si Pau Gasol sa NBA All-Star Selection, umangat kasi ang kanyang stats noon sa 20.4 points, 9 rebounds at 2 blocks per game. Ngunit ganun pa man ay hindi pa rin sapat ang naibibigay niyang performance para maitawid man lang sa semifinals ang koponan. Kaya naman sa kalagitnaan ng 2007-2008 season nang mapagdesisyonan na ng pamunuan ng Memphis na i-trade itong si Gasol at naging malaking opportunity naman ito para kay Gasol mga idol dahil napunta siya noon sa Los Angeles Lakers at nakasama ang superstar nilang si Kobe Bryant. Naging pabor naman ng Lakers sa naganap na trade noon dahil naging malaking tulong nga sa kanila noon si Pau Gasol. Ginawa kaagad siyang starter sa koponan bilang center position at umaverage sa kanyang 27 games sa Lakers ng 18.8 points at 7.8 rebounds per game. Dahil dyan mga idol, sila ang naghari noon sa Western Conference na pumwesto sa number 1 seed sa standing na 57 wins and 25 losses. Well, naging lucky charm nga itong si Gasol noon para kay Kobe mga idol dahil sa kanyang unang season sa Lakers ay nakarating silang muli sa NBA Finals dahil lahat ng kanilang mga nakatapat noon sa playoffs ay pinataob nilang lahat ito mga idol. Muntik pang walisin ang San Antonio Spurs noon sa Western Conference Finals na inabot lang ng Game 5 ang kanilang serye. At sa 2008 NBA Finals nang makaharap nga nila noon ng Boston Celtics, ang Big 3 ng Celtics noon ang kanilang kailangan pabagsakin para makuha ang kanyang unang kampinato, sila Ray Allen, Paul Pierce at Kevin Garnett. Well, mabigat-bigat ang roster ng Boston noon mga idol kaya naman naging maganda rin ang kanilang naging bakbakan sa finals na ito. Well, sa first 2 games ay nakuha agad ng Boston ang panalo sa kanilang Game 7 series. Game 3 naman nang makaisa ang Lakers pero Game 4 nang makuha ang 3-1 deficit pabor sa Boston mga idol. Nakaisa man panalo pa ang Lakers sa Game 5 pero pagdating ng Game 6 ay tuluyan na nga tinapos ng Boston ang serye ng finals. Abot kamay na sana ni
Gasol ang kampyonato ngunit nasilat pa ito ng Boston Celtics. Well, nagsilbing disappointing finals nga ito para kay Kobe at Gasol noon mga idol. Abot kamay na ang kampyonato pero nasilatan pa sila. Well, after nga ng kanilang pagkatalo ay nagharap naman si Gasol at Kobe bilang magkalaban sa 2008 Summer Olympics na ginanap sa Beijing, China. May isang insidente pa nga mga idol sa kanilang championship game. May binangga ni Kobe ang kanyang matalik na kaibigan na si Pau Gasol para paalalahanan na seryoso ang Team USA sa pagkuha ng gintong medalya. Ang Spain kasi ang pangalawang malakas na koponan noon mga idol kaya napalaban din ng gusto ang Team USA. Pero sa huli ay nakuha pa din ng USA noon ang gintong medalya. Well, balik tayo sa kanilang pagiging duo. After nga ng kanilang pagkatalo sa finals kontra Boston Celtics sa sumunod na season lang mga idol, 2008-2009 season, ay may kasamang gigil sinimula ni Gasol at Kobe na pamunuan ng koponan ng Lakers. Handang-handa silang babawi ang kampyonato na nasilat sa kanila dahil sa regular season pa lang noon mga idol ay mas lalong naging maganda ang chemistry ni Gasol at Kobe. Muli sila naghari sa Western Conference na nakuwang muli ang number 1 seed at muli pagdating ng playoffs ay nilampaso nilang muli ang kanilang mga nakabanggaan na koponan hanggang makarating nga silang muli sa NBA Finals. Ito ang kanilang second consecutive NBA Finals appearance na magkasama. Ngunit sa finals na ito ay hindi sila rest back sa Boston Celtics dahil ang Orlando Magic ang siyang nakapasok noon sa NBA Finals. Nilaglag nila ang Boston sa semifinals ng playoffs. Itong si Dwight Howard na kanyang prime noon ang siyang sinasandalan ng Orlando Magic. Yun nga lang mga idol ay hindi nagkaroon ng thrill ang kanilang naging bakbakan sa finals noon dahil isang beses lang pinalasap ng panalo ng Lakers ang Magic na tinapos lang sa Game 5 ang kanilang serye. Kaya sa wakas mga idol ay hindi nasayang ang kanilang paghahari sa regular season dahil nahawaan si Gasol ng Mamba mentality ni Kobe kaya after 8 seasons sa liga ay nakuha nga ni Gasol ang kanyang unang kampyonato. Pero hindi pa natatapos dyan mga idol dahil next season lang, 2009-2010 season nang makuha ang back-to-back champion ng Los Angeles Lakers. Syempre sa pamumuno pa rin yan ng kanilang duo na si Kobe at Gasol. Nag-average si Gasol dito ng 18.3 points at 11 rebounds per game. Sapat para matulungan ng Black Mamba. Muli silang pumesto noon sa number 1 seed at muling pinabagsak ang kanilang mga nakaharap sa playoffs. Pero sa finals na ito mga idol ay mas lalong ganadong maglaro ang duo na si Kobe at Gasol dahil makaka-rest back sila sa koponan ng Boston Celtics na tumalo sa kanila noong 2008 NBA Finals. Pero hindi naging madali para sa Lakers na banggaing muli ang solidong koponan din ng Boston dahil naging dikdikan ng kanilang bakbakan mga idol hanggang umabot nga ito sa Game 7. Pero hindi na pumayag pa ang Lakers noon at all-out performance ang kanilang pinamalas sa Game 7 kaya sa huli mga idol ay tinalo nga nila ang Boston Celtics at nakuha ang back-to-back champion. Kaya naman nakuha din ni Pau Gasol ang kanyang pangalawa at huling kampyonato sa kanyang karera. Well, sumubok pa ang tambalang Gasol at Kobe ng 4 na seasons para makuha sana ang kanilang pangatlong kampyonato na magkasama. Pero bigo na nilang makuha ito mga idol kaya 2014-2015 season na magiwalay na ng landas ang dalawa. Natapos na ang kontrata ni Gasol sa Lakers kaya pumirma naman ito sa koponan ng Chicago Bulls. Nakasama niya dito noon sila Derrick Rose at ang pausbong pa lang na si Jimmy Butler. Pero hindi pa rin pinalad dito si Gasol mga idol dahil umabot lang sila sa semis ng playoffs. Sa kanyang second season naman sa Bulls ay hindi pa sila nakapag-qualify sa playoffs. Kaya naman 2016-2017 season nang pumirma naman siya sa koponan ng San Antonio Spurs. Sa kanyang unang season dito ay nagkaroon ng tsansa na makuha sana ang kanyang pangatlong kampyonato pero sa Western Conference Finals ay nakaharap nila noon ang pader na koponan ng Golden State Warriors. Winalis sila dito ng Warriors nang walang kahirap-hirap mga idol. Sa last 2 seasons niya sa Spurs ay hanggang first round na lang inaabot ng koponan. March 1, 2019 nang pinakawalan pa siya ng Spurs through buyout agreement. Kaya naman nakapirma pa siya sa remaining ng season sa Milwaukee Bucks. Ngunit sa paglalaro niya sa Milwaukee Bucks na magtamo pa ito ng left ankle injury na dineklara na din na season-ending injury dahil kinakailangan nga ito ng surgery. Sa off-season ng 2019 na makapirma pa nga ito sa Portland Trail Blazers pero November 20, 2019 nang i-waive din ito ng Portland. Bumalik pa siya sa liga sa Barcelona noon mga idol ngunit dahil na din sa kanyang edad ay isang season na lang din ang nilaro niya sa liga na to. After nito October 5, 2021 nang opisyal na nga nagretiro sa professional basketball itong si Pau Gasol. Well kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa tinakbo ng karera ng European Center big man na si Pau Gasol?